po ang ating topic for today's lesson. Ayan, sabi po diyan, paano kung hindi nabuhay si Jesus? O, sa palagay nyo, ano kayang isipin nyo? Paano kung hindi nabuhay si Jesus? Diba? Meron tayong 5 pag-aaralan. What if daw, hindi nabuhay si Jesus? Meron ng isang kabataan dito, dyan lang tayo sa topic, ay sa title, sabi diyan, nagbabasa daw siya ng book about nga daw sa paano kung ang buto ni Jesus ay natagpuan. Meron po ba kayo narinig na gano'n, yung buto ni Jesus natagpuan? Di ba wala? Ang dugo ni Jesus, sabi natagpuan. Pero nagbabasa daw siya, what if natagpuan yung bones ni Jesus? Sabi daw dito, kahit matagpuan ang buto ni Jesus, magsi-celebrate pa rin ang mga tao. Alam niyo kung bakit? Kasi si Jesus naging isang magandang ehemplo siya nung nabubuhay siya sa lupa. Pag binasa niyo po ang Bible, from cover to cover, di ba, binasa niyo ang Bible mula sa Matthew, di ba, sa New Testament, mula nung pinanganak si Jesus hanggang sa namatay siya at nabuhay ng maguli, sabi po dito, maganda ang ginawa ni Jesus. Tumulong sa mga mahihirap, pinagaling ang mga may sakit, di ba, nagturo patungkol sa Ama, at sabi doon, nagpakain ng mga nagugutom, di ba? Si Jesus, maganda ang pinagagawa niya nung nabubuhay pa siya. Kaya sabi doon, kung matagpuan man ang buto ni Jesus, nandun sa librong binabasa niya, magsi-celebrate pa rin ang mga tao. Pero we celebrate right now, katulad ng kinakatanan, celebrate Jesus, celebrate kasi daw, He is risen. Pero yung kanta, yung libro na yon, it's just a book. Kasi ang totoo, walang butong natagpuan kay Jesus. Okay? Si Buddha, natagpuan ng buto niya. Si Muhammad, di ba, natagpuan ng buto nila. Si Confucius, di ba? May mga libingan po sila, makikita niyo yon. Pero si Jesus, wala kayong makikita dito sa Israel, dito nakalibing si Jesus. Hindi. Pwedeng doon inilagay lang, pero after 3 days, nabuhay na ulit. Pwedeng pagpunta mo doon, ay dito pala sa lugar na doon nilibing si Jesus. Alam niyo po, sabi ng mga nagkukwento, nung nakapunta daw po sila sa Jerusalem, yung mga tinapakan ni Jesus, mga nilakaran niya, talagang nararamdaman daw nila yung kabanalan ni Lord. Talagang ansaya daw sa pakiramdam na, uy, nagpunta si Jesus dito, ay nandito si Jesus, kasi kakaiba yung presence ni Jesus doon. Kaya ngayon, sabi diyan ni Apostle Paul, there's no resurrection of the dead. Kapag daw hindi nabuhay si Jesus, di ba, hindi na ulit magkakaroon ng pag-asa ang mga tao kung hindi nabuhay si Lord o si Jesus. Pero nabuhay si Jesus, kaya merong pag-asa. Kaya ito, kung hindi daw nabuhay muna. Number 1 muna tayo. Paano kung hindi nabuhay si Jesus? Walang magpag-asa ang mga naniniwala kay Kristo. Alam niyo po, tayong mga naniniwala kay Jesus, kung hindi nabuhay po si Jesus, ibig sabihin, tayo ay forever lost. Ibig sabihin, sinasabi dito na lahat ng namatay, hindi na muling mabubuhay. Lahat ng mga namatay, wala na sila, forever na silang patay. Kaya yung mga umiyak, namatayin kami ng kamag-anak. Forever na iyak mo na yun, hindi ka na talagang ngingiti, kasi di mo na siya makikita dahil makikita mo na siya doon na. Sa impyerno, naghihirap na siya. Ganon daw po ang mangyayari. Kapag hindi nabuhay si Jesus, walang pag-asa ang mga Kristiyano. Wala tayong pag-asa, hindi natin pwede sabihin na, ano lang po yan. Katulad sinabi ni Jesus kay Lazaro, anong sinabi niya? Natutulog lamang siya. Para kay Jesus, pag namatay po tayo sa physical na body natin, para lang tayo natutulog kasi ang totoong buhay po natin, yung kaluluwa natin na mapupunta ng langit. Kaya ibig sabihin, di ba, kung hindi daw po nabuhay si Jesus, ibig sabihin forever ka nang walang pag-asa. Sabi niya, no, ngayon, kung ipinapangaral namin sa inyo na si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Bakit sinasabi na di po kami naniniwala sa muling pagkabuhay? Yan yung sinasabi diyan. Kung totoong walang muling pagkabuhay, kung totoong wala daw, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi na muling nabuhay. Pero anong example? Si Jesus, di ba? Kaya pag may nagsasabing wala nang buhay, di po yan totoo. Pag namatay yan, meron nga po sa amin si Bishop, yung namatay po yung nanay niya, kung kinakanta nung habang naglalakad, andun yung kabao mo, naglalakad sila, this is the day, Tapos ang saya, napapatingin yung mga ibang tao na, may patay na nga, ang saya mo pa. Kasi dahil yung mga Kristiyano na yun, alam nilang, mamamatay lang yan sa katawan. To be absent to your body is to be present with the Lord. Ibig sabihin, patay lang yan ngayon, pero mas masaya sa langit.
Ang totoo, dati tayo nga ayaw nating mabuhay sa mundo, di ba? Meron pa nga sabi, yung isang preacher, sabi niya, di ba? Namatay yung asawa niya, tapos binuhay niya. Sinampal siya ng asawa niya, ano ba yan? Ang saya-saya ko na sa langit. Binuhay, buhay mo pa ako. Pinagpray niya, Lord, kunin mo na pa ang buhay niya. Namatay na siya, nasa langit na siya ulit, di ba? Na minsan daw po, minsan nag-pray tayo na, Lord, please, buhayin niyo pa po yung namatay namin kamag-anak kasi po gusto pa po namin siyang makasama. Minsan, kung Kristiyano yun, nakarating na yun ng langit, naku, ayun ang bumaba, Lord, hayaan mo na po sila dyan, masaya na po ako dito sa langit. At alam niyo po ba na ito ang sinasabi na merong muling pagkabuhay. Ibig sabihin, pag namatay ka sa lupa, sa katawan mo, mabubuhay kang muli katulad ng example kay Jesus. Kaya kung wala daw, hindi na nabuhay si Jesus ulit, pwedeng wala tayong pag-asa. Pero tayo ba ay merong pag-asa ngayon? Amen. Dahil nabuhay po si Jesus. Dalawa, sabi diyan, ang ating mga turo ay mapapasawalang kabuluhan. Ano ba pong silbi kung bakit ako nandito, di ba? Bakit pa daw po may mga pare? Bakit pa may mga pastor? Bakit pa may mga minister, di ba po? Kung wala palang kabuluhan yung tinuturo naming Bible. Di ba? Bakit pa namin sinasabi na ang Bible, buhay to, di ba? Kasabi dito kasi kung hindi daw po nabuhay si Jesus, pwedeng malungkot na rin yung mga tao. Pwedeng magsabi na sinungaling yung mga nag-preach, di ba? Sabi diyan, at kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Wala tong kwenta. Kung hindi daw po nabuhay muli si Jesus, wag na lang tayong magsama-sama sa church. Wag na lang tayong magsimba kung hindi nabuhay si Jesus. Kasi, bakit naman natin sinasamba ang patay na Diyos? Di ba? Katulad nga po ng mga ibang religion, bakit sila samba-samba sila sa mga hindi naman nila nakikita, hindi naman nila nakitang muling nabuhay. Pero sabi diyan, at hindi lang yan, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Diyos. Dahil pinahayag namin na binuhay niyang muli si Kristo. Kaya alam niyo po, meron pong kwento sa history, kung nag-aaral po kayo noon, ang nangyari daw, ito ang kwento, di ba? Binasa natin yung Bible na sabi doon, si Jesus, binuhay siya ng Diyos. Pero merong kwento doon na pinakalat ng mga sundalo na sinabi nila na kaya wala si Jesus doon sa libingan niya kasi kinuha yung mga buto niya ng mga disciple itinago para sa pagkalat sa mga tao na nabuhay ang Diyos nila. Pero totoo ba yung sinasabi niya yon? Hindi. Kaya hanggang ngayon, hindi niyo po napag-aralan, di ba walang turo sa school niyo noon? Kasi hindi naman yon totoo. Kaya nga po sabi dito, di ba, kung hindi nabuhay si Jesus, negative, di ba? Kung hindi nabuhay si Jesus, wala palang sense yung kanta-kanta pa kami itong alive, alive, alive forevermore. Pray pa kami sa Diyos, wala palang Diyos. Pero hindi po yan totoo, di ba? Dahil nabuhay si Jesus, meron tayong pag-asa, pwede tayong magturo, di ba, patungkol sa Bible. Pangatlo, sabi po dito, ating mga pananampalataya ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, sayang lang yung paniniwala mo. Sayang lang yung sa atin, di ba, minsan naniniwala nga tayo. Minsan, pag sinabi ng tao, o kaya ng isang congressman, o kung sinong tumatakbo, di ba? Sasabihin nila, meron kang may allowance ka sa akin kapag sumama ka dito. Di ba? Minsan, madalas naniniwala tayo, di ba? Tapos meron pa nga, talaga namang ito yung araw na dapat bibigyan kayo, ay, wala. Pero umaasa ka pa rin, baka bukas meron. Ay, baka sa susunod meron. Di ba? At gano'n lalo na kay Jesus, di ba? Sabi dito, kung hindi daw nabuhay si Jesus, yung pananampalataya parang gano'n, yung parang, Lord, totoo ba to? Lord, totoo ka ba? Pero ang totoo si Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya sabi diyan, at kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang silbi. Grabe no? Walang silbi ang inyong mga pananampalataya. At alam nyo po, kung hindi totoo si Jesus, di kami magsasayang ng oras dito. Hindi kayo magsasayang ng oras, tatayo pa ng church sa lugar na yan. Mag-worship pa kami diyan. Papagurin namin sarili namin, wala naman pala kaming pinaglilingkurang Diyos. Hindi po. Kaya hanggang ngayon, kahit may nagisimbang marami o konti, tuloy kami kay Lord. Makita man namin na tinatamad ng iba, masipag pa rin kami kay Lord kasi alam namin buhay si Jesus eh. Ang pagdumating kami ng langit, isa-isa yun. Hindi pwede sabihin ni Paul na, Lord, nagsimba po ako twice a year. Diba? Hindi pwede niyang sabihin ganun. Ay Lord, tinanggap po kita, tapos di na po ako nagsimba, naglingkod sa'yo. Hindi yun pwede, diba? Kasi sabi dito, meron. Kung hindi lang nabuhay si Jesus, walang kabuluhan yun. Pero nabuhay si Jesus, kaya may kabuluhan to. Sabi nga, diba, kahit yung nag-iisang tao,
talaga naman, nakikita niyang mahal na mahal si Jesus, talagang meron nyo, may pag-asa yun sa kalangitan. Naintindihan natin? At sunod ka pang-apat, sabi diyan, kung hindi nabuhay si Jesus, tayo ay mananatiling makasalanan. Sunod ng verse na yon, hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kaya hindi pwedeng sabihin, di ba, kung hindi nabuhay ulit si Jesus, hindi natin pwedeng sabihin, pinatawad na tayo ni Jesus. Pinatawad ng iyong kasalanan. Pero nabuhay si Jesus, kaya kung ikaw, di ba, gumawa ka ng mali kanina, nagkaroon ka ng pagkakasala kahapon, di ba, pwede naming sabihin sa'yo na pinatawad ka ni Jesus. Naintindihan? Kaya sabi diyan, kung hindi nabuhay si Jesus, tayo ay walang kapatawaran. Pag sinabing walang kapatawaran ang kasalanan, diretso ng impyerno. Ibig sabihin, walang pag-asa. 'Di ba ang buhay? Pero dahil nabuhay si Jesus, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Ang sinabi ni Jesus, 'di ba, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Anong sabi doon? Doon pa lang, sa pagkasalitang yun ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. 'Di ba? Naniniwala ka ba kay Jesus? Amen. Opo, 'di ba? Naniniwala ka bang buhay si Jesus? Opo. Amen. Kaya sabi diyan, pinatawad ang ating mga kasalanan. Panglima, sabi po dito, lahat ng mga namatay na naniwala kay Kristo ay mapapahamak. Kung hindi nabuhay si Jesus, tayo daw ay nasa eternal death. Ibig sabihin, diretso impyerno, ibig sabihin walang kwenta ang buhay. Alam niyo po ganito ang nangyari ha? Si Adam, na tao, di ba, unang tao, siya po ang nagdala sa atin sa kasalanan, tama? At siya ang first Adam. Pero yung second Adam na si Jesus, kung si Adam, dinala tayo sa kasalanan, si Jesus naman, siya ang kumuha ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka na mapapahamak. Kaya kung ngayon, nagtuturo kami dito sa inyo kung patay pala si Jesus, tulad ng paniniwala ng iba na, ay inaalala lang naman po namin patay si Jesus. Pero wag niyo nang alalahanin kasi ginawa niya yun once and for all. Kaya ibig sabihin, kaya ngayong minsan nagkakuntuhan kami na bakit yung mga tao, nag-aalay lakad pa sila, pinapahirapan nilang maglakad sa mga lugar-lugar, di ba? Pero hindi naman gusto ni Lord na mapagod ka. Pero di ba, sabi ko nga, lagi kong iniisip na, ikaw naman yan, kung sa isip mo, dahil lang dyan sa pag-aalay lakad mo, mapatawad ka ng Diyos, edi okay lang gawin mo, pero ito ang sinasabi ko sa'yo. Kahit huwag mo na po yun gawin, kasi pinatawad ka rin ni Lord. Yung nasa puso nyo lang po siya, alam ni Lord na mahal niya siya. Okay po? Tapos lalo na po, yung alay lakad, medyo, pa po yun yung mababaw pa po yun. Pero yung mga, yung sinasaktan yung sarili, yung talaga ng mga nagbiblade, tapos, dugo-dugo yung likod, di ba? Hindi mo naman, hindi ka naman na, kahit po gano'n siya, tapos pag uwi mo, maglalasing, meron pa ako nakitang gano'n, nagaganon-ganon pa. Nabi, magpapabawas daw siyang kasalanan. Pag uwi, naglasing. O, sa palagay niyo ba natuwa si Jesus? Di ba sayang lang yung ganong bagay? Kaya minsan hindi daw po gano'n eh. Kasi, yung maniwala ka lang, ang tawag dyan, pinapahamak lang daw po natin yung sarili natin. Nasa lupa ka pa lang, pinapahamak mo na sarili mo. Kaya po may mga namatay dun yung pinagapako sa krus, kala nila, si Jesus nga nagawa, baka kaya ko ring magawa. At kapag namatay naman ako, diretso namang langit. Pero hindi natin alam, tinanggap niya ba si Jesus? Ito lang ang pinakasikreto po kung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay diretso ng langit. At the same time, naglilingkod ka kay Lord po. At sabi po dito, tandaan natin na sinasabi po dyan na nakakaawa talaga ang mga taong mapapahamak. Kaya nga ang sabi sa Bible, for God so loved the world, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang ang lahat ng mananampalataya o maniniwala sa Kanya ay hindi mapapahamak. Ano ang sekreto? Hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi po dyan sa 18 to 19, at nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi naligtas. Namatay sila pero walang nangyari sa kanila kung patay daw po si Jesus. At kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ay pinakakawawa sa lahat ng tao. Ano daw po? Akala mo ang buhay lang nito ang meron? Akala mo, ay habang nabubuhay ako, ito lang ang meron. Pag namatay ako, wala naman yun. Di naman yun i-count ni Lord. Pero ang totoo talaga, pag namatay ka, dun magkakaroon talaga ng totoong buhay. Saan? Ito ang lipatan.
ito ang next level. Ito yung sinasabi na kapag nag-aral ka ng kinder, ginalingan mo, mag-grade 1 ka. Naintindihan? Kapag nag-aral ka ng elementary hanggang grade 6, mag-high school ka kapag inayos mo. Ganon din po dito sa lupa. Ito testing lang to, yung lupang pamumuhay natin. Bibigyan ka lang ng problema, bibigyan ka ng mga gantong bagay para lumayo ka kay Lord. Merong mga kasayahan na ibibigay sa'yo. Pero testing lang kasi ang totoong buhay, sa level up nun, pag namatay ka, saan ka mapupunta, di ba? Langit o impyerno. Kaya nga po yung sinasabing, magpapakamatay na ako, wala nang silbi buhay ko. Malungkot ka na nga sa lupa, mas kawawa ka kasi sa impyerno, malulungkot ka din. Bawal magpakamatay. Okay? Wala daw nabubuhay na wala daw napunta ng langit na nagpakamatay. Kaya ibig sabihin, si Jesus hindi siya nagpakamatay, di ba? Nagpapako siya sa cross na matay siya para sa iyo. Kaya wrong word yung nagpakamatay kasi hindi yun maganda dahil hindi naman talaga ganun ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga po sabi nito, di ba? Kung hindi nabuhay si Jesus, mapahamak sana tayo. Pero ikaw ba ay mapahamak ngayon? Ito bang tinuturo ko ngayon ay walang pakinabang, walang silbi? Meron siyang pakinabang. Alam niyo kung bakit po? Kasi ito ang kabaliktaran. Dahil dyan, sabi kanina, kung hindi nabuhay si Jesus. Pero it's a bluff, hindi yan totoo. It's a wrong idea kasi si Jesus, nabuhay siya na mag-uli. Sabi dyan, pero dahil nabuhay si Jesus after 3 days, sabi po doon, di ba? Linggo ng umaga, nagtatatalon sila Mary. Sabi, di ba, si Jesus na nabuhay siyang muli. Di ba? Kaya alam niyo po ba, ang daming mga tao, sabi nga po, nung nabuhay si Jesus, lahat ng mga nasa libingan, nagsitayo lahat yon. Ano pong ginawa? Nakita nila kasi sinabi sa Bible na sa pagbalik ni Jesus, sabi doon, mabubuhay lahat ng mga namatay. Kaya po yun yung isang example na lahat ng mga nasa libingan, nung time na nalibing po si Jesus, ito ang pinakasikreto. Nung time na nalibing si Jesus, nasa buhay siyang muli, sabi po doon, sila Abraham, sila Noah, 'di ba? Nagsitayo yung lahat. Kasi yun yung pag-asa na, yehey! Buhay kami kasi buhay ang Diyos na meron kami. Naintindihan po? Kaya ngayon, ito na ang ating paniniwalaan. Dahil buhay si Jesus, tayo rin ay may pag-asang mabuhay kay Kristo. Kaya ito lang bang buhay natin? Hindi po. Meron pa tayong buhay sa langit. Okay? Kaya kita-kita sa langit, ha? Pangalawa, sabi po dito, ang ating pananampalataya ay matatag at totoo. Kaya ngayon, sabihin mo ng mga tao, wala naman yung kwenta, yung mga pag-service nyo, yung pagkanta-kanta nyo dyan, wala naman yung pakinabang. Hindi pa yung totoo kasi buhay ang Diyos. Alive, alive, alive forever. Buhay ang Diyos namin, kaya magiging matapang, mananampalataya at maniniwala kami sa mga ginagawa namin para kay Lord. At pangatlo, sabi diyan, tayo ay mga totoong saksi ni Kristo Jesus. Ano ka? Totoong saksi, ibig sabihin witness ka. Ibig sabihin pang nakita, ay totoong buhay ang Diyos ng batang to. Ay totoong buhay ang Diyos niya kasi talaga namang nakikita ko ang buhay niya, buhay na buhay kay Kristo. At ang apat, sabi po dito, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. O mag-amen nga ang lahat? Amen. Diba? Kasi pinatawad pala, diba? Yung iniisip natin, paano kayo? Baka di na ako patawarin. Kung ang tao, minsan di ka mapatawad. Kung ang tao, di ba, ipapakulong ka kapag nagnakaw ka kasi ganun talaga ang consequence. Pero si Jesus, di ba, nagkaroon ka man ng kasalanan basta, ito sikreto basta bumalik ka. Okay? Pero pag di ka bumalik, ibig sabihin, hindi ka na kay Kristo. Pag nagkaroon ka ng kasalanan, balik kay Jesus, tuloy, at maglingkod pa din, ikaw ay napatawad. Okay po? At panglima, sabi diyan, lahat ng namatay na naniniwala kay Kristo, ay ligtas habang buhay. Kaya 'di ba, lahat ng mga naniniwala namatay na, yung mga unang kamag-anak niyo ba na naniwala kay Jesus, namatay na ba sila? Sila ay ligtas kay Kristo. Sabi nga po sa second coming, pagbalik ni Jesus, lahat tayo 'di ba, we will meet in the air. Makikita mo sa diyan sa gitna ng hangin ng 'di ba, ng langit na 'yan. Sa air na 'yan, 'di ba, makikita natin na ayun yung kay pamilya ko, ayun yung kamag-anak ko, 'di ba? Sabi niya, kung mabuhay ka man o mamatay ka man, pero meron kang Jesus, hindi ka pulugi. Naintindihan kasi, ikaw ay nabubuhay para kay Jesus at kapag namatay ka man, ay tuloy pa din kay Lord, di ba po? At sabi nga po dito,
Sige nga po. Sabi diyan, basahin nyo nga lahat. 1, 2, 3, go! We have reason to celebrate forever. Ayan, kaya dapat lagi tayong maging masaya kasi buhay si Jesus magpakailanman. Kaya meron kang karapatan, meron kang rason. Bakit ang saya mo ngayon? Bakit ang saya mo? Kasi buhay si Jesus. Sunod, sabi dito, sabi diyan, the resurrection narrative tells a story with a beautiful, happy ending. Diba? Sabi, ang mga kwento sa buhay, pag namatay, ay hindi na happy ending. Pero si Jesus, ayun siya sabi na, alam niyo po ba, yung mga demonyo na nakikitang nilibing si Jesus sa kulungan tuloy. Sa tomb, diba? Sa libingan. Sabi ng mga demonyo, wala na kayong Diyos, kawawa naman kayo, nagsasiya sila. Tapos, hindi nila alam, tahimik lang, diba? Pride. Wala kayong Diyos, Friday, Saturday, ingay-ingay nila. Pero nung Sunday yan ang umaga, di ba? Nagulat sila, lumaki yung mga mata nila kasi nakita nila, buhay yung Diyos nyo, buhay yung tagapaglingkod natin. Yung Diyos pala natin na pinaglilingkuran, di ba? Na ibig sabihin, akala ng kaaway, happy ending na sila. Akala ng kaaway, masaya na sila. Pero kay Lord ang may happy ending. Kasi sabi ni Lord, wait, there's more, hindi pa tapos ang laban, di ba? Na kung saan pinakita ni Jesus na ito ang example na lahat ng namatay, pwedeng mabuhay kay Jesus. Okay? Kaya pag ikaw may Jesus ka, namatay ka man, pwede kang mabuhay kay Jesus. Pero pag wala kang Jesus, tayo dito, di ba nabubuhay tayo kay Jesus? Ibig sabihin, nabubuhay ka na ng masaya, nabubuhay ka na ng maayos. Pero kung ikaw ay nabuhay, pero parang patay naman, kasi ang lungkot mo palagi, lagi mo inisip may problema, hindi ka nabubuhay kay Jesus. Kaya mabuhay ka kay Jesus. Kaya sabi dito, the ends of redemptive history, ang ending ng redemptive history ni Jesus, ang pagliligtas niya sa atin. Sabi diyan, God wins and those who are union with Christ will win along with Him. Ano daw po? Sino ang nanalo? Panalo ba si Jesus? Opo, di ba? Matagumpay ba si Jesus? Amen. Kaya lahat ng mga nakay Jesus daw ay nagiging matagumpay. He will renew the entire world to make it the way it is. Sabi yan, supposed to be and will undo everything. Sabi nga po ng undo, alam niyo ba yung sabi ng undo? Diba? Sa computer, diba? Yung ang dami-dami mong ginawa. Tapos sabayan na may nagkamali ka, diba? Ano sabi pwedeng mag-undo, diba? Control Z. Diba? Anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga kasalanan ng tao, sabi doon lahat ng mga maling ginawa ng tao o mula sa panahon ni Adam, inando ni Jesus. Dahil ba sa tao, kaya nagkasala sila? O sige, tao rin. Ang ilalagay ko diyan. Dahil ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? O sige, mamamatay din si Jesus para mabayaran ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nang sa gayon, di ba, mabuhay ka. Inando lahat ni Lord yun. Lahat ng mga mali mo noon, yung mga bagay na hindi maganda mong ginawa, inando yan ni Lord. Kaya nung nabuhay ka, tapos tinanggap mo si Jesus, if anyone is in crisis, a new creation na, di ba? Hindi na, yung wala nang bahid na makita dati, meron silang sinasabi na isa daw artista, di ba? Na napakamakasalanan, grabe sumayaw, nakakadiri yung itsura ng pagsasayaw niya, tapos talaga namang napakamakasalanan, laging nasa bar, pero nung nakilala si Jesus, walang bahid na makita dati, ang sexy ng suot, ang klike. Ngayon, napakahaba, napaka-pure niyang tingnan. Ganun daw po kapag nagbabago si Jesus. Yung isang makasananang tao, walang makitang bahid ng kasalanan sa kanya nung nagbigay siya ng buhay kay Jesus. That's why kahit po yung mga nasa kulungan, di ba meron doon nagpastor, pumatay ng napakaraming tao, pero ngayon yung nagpastor siya, bumubuhay ng kaluluwa ng mga tao kasi sinishare niya yung word of God sa mga tao. Kaya nga po sabi sa atin, walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ni Jesus. At hindi rin po sa laki ng kasalanan mo doon nakabay papatawarin ni Lord. Kundi sabi doon, malaki o maliit, pinatawad na yun ng Diyos. Once na nirepent at saka binigay mo talaga kay Lord ang mga bagay na yan. Kaya ngayon po tayo ay magpupuri, di ba? Tayo ay magsasaya kasi buhay ang ating Panginoon.